Hello guys! Good morning! So for today's video, gagawa ako ng tutorial kung paano mag-send ng pera from STCPay to GCash or kung paano maglipat ng pera from STCPay to GCash. So ayan, kung kayo ay nasa Middle East at meron kayong STCPay, so ituturo ko sa inyo kung paano. So ang una natin gagawin, punta lang tayo sa STCPay. Para kapag ka-emergency guys, ay makakapag-send tayo anytime sa GCash. Kasi minsan, malayo tayo sa Imlovillier, sa Cebuana, or sa naaabutan tayo ng cut-off. So, kaya, pwede tayo mag-send sa GCash para kahit anytime, kapag may open na GCash, ay pwede natin i-send at pwede nilang makuha agad kahit hapon na, or gabi, or alas 6, alas 5, ganyan. So, ayan, una natin gawin, punta lang tayo sa STCPay apps. So, ayan, meron akong 1,153 dito. So, ang una natin gagawin ay punta lang tayo sa international. So, mag-fill up tayo ng panibagong beneficiary. So, ako, isisend ko muna sa sarili kong GCash. So, kaya kailangan natin mag-fill up. So, and the next is, punta lang tayo sa add recipient. So, ayan. Lagay lang natin dito yung pangalan ng GCash. Or yung ating full name. Or yung nakalagay sa GCash. So, ayan, personal pala. So, pindutin lang natin itong relative or friends. Halimbawa, ganyan. So, pindutin lang natin dito sa country ay Philippines. Hanapin lang natin yung Philippines. Search na natin. So, ayan, lumabas na agad. Delivery option. So parang hindi nyo nakita. So, dito sa delivery option, ay piliin lang natin dito ay transfer to mobile wallet. So, ayan, dito ay Philippine Piso. So, ayan, then continue lang natin. Dito sa baba, pindutin lang natin itong continue. So, ayan, kapag kapag nakita nyo itong please write the beneficiary, so, ibig sabihin, mayroong mali. Tanggalin na, try lang natin ng itry. Magbabawas tayo ng pangalan dito. Halimbawa, ayan lang. Tinanggal ko yung aking middle initial. So, try na ulit natin na pindutin yung continue. Ganun talaga minsan ay meron tayong babawas or idadagdag. Tanggalin natin yung middle initial. So, ayan, naging okay na. Then, ilalagay na natin dito yung mobile wallet, yung ating GCash number. Mobile wallet. So, ito, piliin natin yung GCash. Ulitin ko. Dito sa mobile wallet, pindutin natin yan. Tapos, ang pipiliin natin dito ay Coins, GCash, GrabPay, or PayMaya. Dahil sa GCash tayo magsisend, so, isend natin sa GCash. So, ayan. Dito naman sa receiver mobile number, ilagay natin yung GCash. Yung GCash number natin. So, ito ang aking GCash number. Mali. Okay, yan. Tapos, dito sa purpose of transaction, ang ilagay lang natin dito ay halimbawa ay
natin itong education or school fee. Yan. Try lang natin. Then, continue. So, pindutin natin yung continue. So, ano yun? May nakalagay na failed receiver mobile number must be. So, ayan. Dito sa receiver natin ay kailangan tanggalin natin itong may ibabawas tayo. So, binawas natin yung plus. So, try natin ulit i-send. Dahil may plus 63 nakalagay, try natin at tinanggal natin yung plus. So, pindutin natin yung continue. Tingnan natin kung magiging okay. So, ayan. May nakalagay na okay na. May nakalagay na, do you know the receiver nationality? Or do you know receiver age? So, pwede natin, hindi na natin baguhin yan. Or, okay na yung ganyan. Pwede rin lipat natin ng ganyan. Pwede rin kung alam nyo yung age. So, pwede natin yes yan. Pwede nyo ilagay ang kanyang age dito. Halimbawa ako, 29. So, dahil sa GCash ko siya ilalagay at sa akin nakapangalan. So, ayan, lagay natin. Then, okay. Pero pwede nyong i-know kung hindi nyo alam. Then, continue lang natin. So, may nakalagay, receiver enter the receiver nationality. Wait. Hindi ko pala nailagay yung, ano niya, yung do you know the receiver nationality? Yes, ilagay natin. Siyempre, ilagay natin yung nationality. So, ayan, Philippines. So, ayan. Then, continue na natin. Phone number entered is invalid format. Please verify and try again. So, ulitin ulit natin yung number. So, ayan, inulit ko yung number. So, try lang ulit natin. Continue lang natin ulit. Kung anong magiging problem ulit. So, yes pa din. So, try nga natin. Invalid. Phone number entered is invalid. Please verify. Invalid pa rin yung number natin. So, lipat tayo. Balik tayo. Ayan. Kinumpleto na natin yung number. So, tingnan natin kung magiging okay. So, ayan. Continue ulit. But invalid pa din. Invalid pa din siya. So, try ulit natin. Tanggalin natin yung 0. Ayan. Tanggalin natin yung 0. Walang plus 63. Ang nakalagay lang ay 9654. So, continue ulit natin. Kung magiging okay. So, ayan. Continue ulit natin. So, invalid pa din. So, ayan, may plus 63 na ulit tayong nilagay. Walang 0. So, inano ko lang siya. Kasi, lumalabas siya ng kusa dito sa baba. So, ayan, klinik ko lang siya at yan ang kanya. Yan ang lumabas. So, ilang ano lang. Wala yung nasa dulo. Wala yung tatlong number sa dulo. So, ayan. Punta tayo sa educational
school fee. So, try lang ulit natin. Yan. So, tatlong number ang sa dulo yung wala. Continue lang natin. Filter server mobile number must be only numbers. So, only numbers. So, tanggalin natin yung plus. So, ayan. Tinanggal na ulit natin yung plus. Try lang tayo ng try. Magbawas, magdagdag. Ganyan lang para maging okay. So, continue. So, ayan. Continue ulit sa baba. Tingnan natin kung maging okay. Valid format pa din yung number. So, ayan. Dinagdagan ko yung numbers sa dulo. So, bali dalawang number sa dulo ang wala. So, okay. So, dalawang number sa dulo ang wala. So, click ulit natin ito sa baba. Then, continue. So, ayan. Ganon pa rin yung lumalabas. Yes, yes. Tapos, yung beneficiary age. Then, continue. Try natin kung magiging okay ulit. Valid format pa rin. So, verify ulit natin. Hindi na kasi siya pwedeng dagdagan. So, hanggang dyan lang. So, try natin itong tanggalin. So, 966467933 341. So, ayan. Try lang natin. Nilagay na natin lahat ng numbers. Tapos, tinanggal natin dito yung 0. Continue. Continue ulit. So, ayan. May nakalagay na, thank you. Your beneficiary information has been saved. So, you will be called for confirmation of this registration. So, meron tatawag. Sasagutin natin yan. At susundin natin yung sinasabi niya. Dear Valid customer, this is an automated call from FTC Pay to confirm adding beneficiary on to. Thank you. So, ayan. Sinunod lang natin yung sinabi niya. Then, ang nakalagay ay check my beneficiary list. So, send money to Irene Dihuan. So, ako yan. So, mag-direct na tayo. Hindi na natin i-check. So, send money na tayo. Send money to Irene. May nakalagay dito na beneficiary is not activate. So, ibig sabihin yan, i-try ulit natin. So, wala pa dito sa beneficiary list. So, kaya ang gawin natin ay panibagong ulit tayo. Lagay. So, ilagay ulit natin, mag-fill up ulit tayo ng panibagong pangalan. Yung pangalan natin, mag-fill up ulit tayo. Yung kaninang nilagay natin, ilagay ulit natin. So, dahil wala pa siya sa beneficiary list. Ayan. Country, Philippines. Sorry. So, delivery option. Transfer to mobile wallet. Bilisan na natin. Then, Philippine Peso. Then, continue lang natin. Sa mobile wallet, piliin natin yung GCash. So, ayan dito sa receiver mobile number, tinanggal natin yung 0 kanina.
tanggalin natin yan lahat. Kumplituhin natin yung number maliban sa 0 na pinakauna. Then, purpose of transaction. Piliin na muna natin yung educational or school fee. Then, continue lang natin. So, try lang tayo ng try. So, pwede naman natin hindi yes yan. So, continue na natin. So, ayan, meron tatawag ulit. Sagutin lang natin ulit. Dear valid customer, this is an automated call from FTC Pay. To confirm adding beneficiary on 257. Thank you. Hindi natin abutan. Baka hindi na mag-add sa sa beneficiary. Pero try lang natin. O, hindi siya umabot. So, mag-fill up ako. Hindi ko na isasama sa video. Mag-fill up ulit ako ng panibago. So, ayan. Nakapag-fill up na ako. Hindi ko na kayo sinama para mabilis. Hintayin na lang tayo ng tawag ulit. Kailangan pag tumawag pala, kailangan mabilis rin ang inyong pagpindot ng number. This is an automated call from FTC Pay. To confirm adding beneficiary on 250. Thank you. Hindi ko alam kung tama yung aking ginawa or sinunod yung kung tama yung narinig ko na 250. Pindutin daw yung 250 or 215. So, try natin mag-send ng pera. So, hindi pa rin siya. Baka 215 yun. Nabigi siguro ako. So, ayan. Nakapag-fill up na ulit ako. Hintay ulit tayo ng tawag. Nakailang tawag na tayo. Pakinggan na natin ng maayos. Dear valid customer, this is an automated call from FTC Pay. To confirm adding beneficiary on 3 a.m. Tuesday, February 6, 2024. To proceed, please press 1. To cancel, press 2. Thank you. So, ayan. Try na natin ulit. Kung tama na yung nagawa natin. So, ayan! Finally, nagawa na rin natin. Kaya, guys, try lang tayo ng try. So, ayan, nakita nyo naman okay na. So, meron tayong balance na 1,153. So, magsasend lang ako ng 150. Halimbawa, 1,050. So, ayan, 1,050. So, ayan, mag-send tayo ng 1,050. So, pindutin lang natin itong agree. So, ayan, yung agree. Pindutin natin itong include transfer fee. So, hindi na natin kailangan pindutin itong have a promo code kasi wala naman tayong promo. So, ayan. Tapos, so, ayan yung isi-send natin. So, ipapakita ko muna pala yung laman ng GCash ko, guys, para makasigurado kayo. Cancel tayo. Punta tayo sa GCash. So, ayan, ito yung laman ng aking GCash ay 156.
So, hintayin natin mamaya pumasok yung isasend natin. So, ayan. Ito yung isasend natin. 1,050. So, i-click lang natin itong agree to terms and condition. Then, continue na natin. So, ayan. So, ayan. 1,050. So, ito na yung lumabas. Lahat. O, tingnan mo. GCash. Mobile wallet name and GCash. So, dapat walang 0. So, kailangan ay nakadirect na sa 9 agad. Then, confirm na natin. So, confirm. So, ayan, may nakalagay na declaration. I hereby declare that I know that the fine receiver and I'm not conducting this transaction on behalf of others as per. So, ayan, ganyan. Ito yung makikita ninyo. Then, I agree. So, ayan. Pindutin lang natin yung verify number from STC. Yung number na nakalagay, yung number nyo. Ilagay lang natin yung code. Yung dumating sa inyo na message na code, ilagay natin. So, ayan. Nailagay na natin. So, ayan. Ito na ang lumabas. Merong magme-message sa number ninyo. I-done lang natin. So, ayan. Dito na sa yung aking pangalan, Irene De Juan, sa ating beneficiary. So, kapag nag-send ulit tayo sa next time, so, ito, pindutin lang natin yan. So, ayan. And then, punta tayo sa message. May confirmation dito. Yan. Yan na yung confirmation. So, hintayin natin yung pagdating ng sa GCash. Mayroon magte-text ulit. Okay? Hintay lang tayo ng mga 5 minutes. Mabilis lang yan. Hindi yan na, mabilis lang siya makakapasok sa ating GCash. So, ayun guys. Nakita nyo? Mayroon na tayong message dito sa taas. So, ano to? You have received. Ayan. So, ba't wala? Punta tayo sa message from GCash. Ayan. Dumating na, diba? So, punta lang tayo dito sa GCash ulit natin. Sana yung GCash natin. So, mabilis lang siya. Oh, ayan, diba? Oh, okay na. So, kapag may mga valid number or valid name, valid format, yung mga ganyan, so, try lang natin, okay? So, ganyan talaga. Legit naman siya, nakakarating siya in just 5 minutes, a second. So, ayan. So, yun lang guys. Sana meron kayong natutunan. Kapag may mga tanong kayo, comment down below. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Christian Vlog. Thank you for watching everyone. God bless sa ating lahat. Bye! Mwah!